Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nagsimula na ngayong araw, October 16, ang transport strike ng public utility vehicles bilang pagtutol sa PUV Modernization Program at pagkondena sa umano'y korupsyon sa loob ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kasunod na rin ito ng pagkakaunsyami ng nakatakda sanang pakikipagpulong ng grupong Manibela sa Malacanang kahapon, October 15. Ayon kay Manibela President Marval Buena, nasa 500 mula sa kabuoang 785 na ruta sa Metro Manila ang kakasa sa transport strike ngayong araw. Ilang grupo ng mga tsoper ng Manibela Group ang maagang lumahok sa rally para sa National Transport Strike. Samantala, ilang local government units at eskwelahan ang una nang nagkansela ng on-site classes ngayong Lunes. Sa kabila nito, ilang LGU gaya sa Maynila, Quezon City, Pasig, Taguig at Makati City ang hindi nagsuspinde ng klase. Alinsunod ito sa rekomendasyon ng Department of Interior and Local Government o DILG, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ng Department of Education o DepEd dahil 95% pa rin ng transport groups ang tuloy ang operasyon. Sa gitna nito, nakaantabay naman ang free shuttles at rescue vehicles ng LGUs para matulungan ang mga commuter na apektado ng tigil pasada. Nais ipagpaliban ng dating opisyal ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na si Jeffrey Tumbado ang pagsisiyasat ng National Bureau of Investigation o NBI matapos matanggap ang sabpina mula sa ahensya kahapon, October 15. Nitong Sabado, kinumpirma ng NBI na magpapadala sila ng sabpina sa kampo ni Tumbado upang magpresenta ito ng mga ebidensya ngayong araw, kasunod ng mga alegasyon ng korupsyon na nagaganap sa LTFRB. Ayon kay Tumbado, handa naman siyang makipagtulungan sa investigasyon, gayunpaman humihiling ito ng postponement kasunod ng paghahanda niya sa hearing sa Kamara sa Martes, October 17. Matatandaan nitong October 9, isiniwalat nito sa isang press conference na tumatanggap umano ng suhol na 5 milyong piso ang mga opisyal ng LTFRB sa ilang operators ng public utility vehicles o PUVs para sa prangkisa, additional routes at special permits ng mga ito. Kalaunay binawi ni Tumbado ang mga paratang at sinabing born out of impulse, irrational thinking, misjudgment and poor decision-making lamang ang kanyang mga pahayag. Water is life. Water is food. Leave no one behind. Ito ang tema ng World Food Day 2023 ngayong araw, October 16. Ang tema ay nagbibigay diin sa kritikal na papel ng tubig sa buhay ng tao at pundasyon ng ating pagkain, kasama pa ang layunin na palawakin ng kamalayan sa kahalagahan ng paggamit nito kasabay ng mabilis at patuloy na pagdami ng populasyon, economic development, urbanization at climate change na nagbabanta sa pagkakaroon ng tubig. Magbibigay ng mahalagang mensahe sina Pope Francis at United Nations o UN Secretary General Antonio Guterres sa Global World Food Day ceremony. Sa ikatlong sunod na taon naman ay may Junior World Food Day sa October 19 at itatampok rito ang mga kabataan sa iba't ibang kwento, musika, art at sayaw para magbigay ng inspirasyon at kumilos. Ayon sa United Nations World Water Development Report noong Marso ngayong taon, tinatayang 2 bilyong tao sa buong mundo ang walang pinagkukunan ng malinis at ligtas na inuming tubig at aabot sa 3.6 bilyon na katao o 46% ng populasyon ng mundo ay may kakulangan sa tamang sanitation services. Itinalaga ng Food and Agriculture Organization o FAO ng United Nations ang ika-16 ng Oktubre bilang World Food Day noong 1979. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.